Hindi raw makikiisa sa nationwide transport strike ang ilang transport groups sa Hilaga at Gitnang Luzon. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukas, January 17, inaasang aabot sa mahigit 8,000 na public utility vehicles ang papasada sa buong Region 1, kaya naman wala raw dapat na ikabahala ang mga pasahero. Kada araw, umaabot sa halos 1,000 piso ang malinis na kita ng jeepney driver na si Mang Tom. Ang kanyang kita, sakto lang daw na pambili ng kanilang pagkain at baon sa eskwelahan ng mga anak. Mahalaga sa kanya ang bawat araw ng pamamasada. Kung hindi siya babiyahe, walang gagastusin ng kanyang pamilya. Kaya hindi rin niya naiisip na sumali o makiisa sa mga isinasagawang transport strike. Wala namang abiso yung mga kasama namin na driver. Nakasayang po ang araw po. Bukas, kasado na ang nationwide transport strike bilang protesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Pero ayon sa Autopro Pangasinan, hindi sila makikiisa sa tigil pasada. Walang magaganap na transport strike. Although ang manibela na pag-coordinate sa atin, kaya lang, yung sitwasyon natin kasi sa Pangasinan, halos siguro 99% consolidated tayo. Kinumpirma ito ng LTFRB Region 1 base sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang transport sector sa rehiyon. Gayunman, nakikipag-ugnayan na rin ng LTFRB Region 1 sa mga LGU na maghanda ng mga alternatibong sasakyan kung kinakailangan. Hindi rin makikiisa sa tigil pasada ang Confederation of Passenger Transport ng Gitnang Luzon. Imbis na sumama sa tigil pasada, paghahandaan na lang daw ang napipintong pag-phase out sa mga traditional jeepneys basta tulungan sila ng gobyerno sa kanilang mga hinaing. Sa ngayon, 83% na sa kanilang mga miyembro ang nag-comply sa franchise consolidation. Wala naman dahilan para mag-rally kami o mag-strike kami. Lahat ng inaing namin, mayroon pa kaming standing na appeal na dagdagan yung subsidy para sa mga magmo-modernize. Chris, ayon sa LTFRB, naka-standby yung mga government vehicle in case na kailanganing gamitin bukas. Samantala, simula sa February 1, ang random checking na gagawin ng LTFRB sa lahat ng mga pumapasadang mga jeepney. Kasabay niya, i-check maigi yung mga documents o mga papers ng jeep. Samantala, sisimulan na rin yung issuance ng sticker para ma-determine kung ang isang jeep ay miyembro ng tinatawag na consolidated entity. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.